After po ba ng Mara Clara, parang parang na-in love na kayo dun sa kontrabida na role? Or part din po ba yun ng vision nyo as an artist na yun yung path na gusto nyo tahakin? After Mara Clara, kasi during Mara Clara, hinahandle na ako ni Nay Lolit Solis, my manager. So, nung natapos na, sabi niya sa akin, "Hoy Gladys, ituloy-tuloy mo na yung pagkakontrabida mo, hindi naman sweet yung mukha mo." Sabi niya sa akin. So actually, she was the one din yung nag-ano sa akin ng path na kontrabida. Because that time, walang masyadong nagkokontrabida na yung age ko, yung teens, di ba? Kasi lahat sila gusto nila bida sila. Siyempre, pag bida, well-loved ng fans, di ba? Maraming endorsement, gusto nila sila yung lead, ganyan. That time, ako lang yung matapang, yung mukha na talagang gusto ko ito, ganyan. Yung gusto kong magkontrabida. At dahil naman doon, inapi ko sila lahat. Like si Judy, Claudine Barreto, yes, sila, di ba? Sila Angelo De Leon, yung mga talagang queen of 90s, di ba? Of soap operas. And aside from mas maraming trabaho, di ba? Kasi, syempre, pag kontrabida ka, pwede ka doon sa isang show na to. Pwede ka pa rin doon sa isang show. Kasi hindi naman ikaw yung bida doon. Syempre, less rin sa amin, pressure. Pag hindi masyado na-great, hindi kami sisi sa kontrabida, sa bida. Di ba? Hindi mas okay, di ba? At saka, pagka kontrabida, wala kang iniingatan na, teka, baka masira image ko, di ba? Parang dito sa eksena to, kailangan medyo ademure. Hindi. So, ikaw, mas malaya ka, di ba? To maging creative do sa role mo. So, ang dami sa akin na parang mas advantage ng pagiging kontrabida. And siguro is kailangan maging believable. Imagine with this, yung mga hindi pa nakakita sa akin ng personal, syempre, nagugulat sila, liit pala niya. So, pero yung mga inaapi ko, di hamak na ang lalaki sa akin talaga, di ba? Pero yun nga yung challenge dun paano mo sila mapapaniwala, di ba? Na itong malalaking kaong to, inaapi ko, di ba? Like, si Sean Vesagas, mga sinampal ko na yun sa mga kasila. Si Anton Vinson, imagine, lalaki nilang tao, no? Pero paano mo ipoproject yun na parang dapat yung presence mo parang, di ba, yung nangiginig na sila o natatakot na sila. So yun yung challenge. Kaya sa akin, I find it more challenging being a kontrabida. Ang dami mong pwedeng gawin. Ang daming atake na pwede mong gawin and approach. Mas may kulay po kontrabida. Mas colorful, yes. Oo. Pag bida, parang lagi. Mas nagiging creative ka. Yeah, may creative freedom ka. Ikaw din, di ba? Parang, ano yung creative juice mo? Teka, nung isang show ko, ito yung pagkakontrabida ko. Dito kaya, paano ko kaya i-approach to, di ba? So, na-challenge ka rin, nakakapag-isip ka. Gusto ko na lang makinig. Parang... No, workshop. Nag-workshop na. Kaya ako kasi parang dami kong... Or pasampal kaya tayo. Ito na nga! Grabe! Kasi syempre, iconic kasi yung mga sampal ng mga kontrabida. At isa sa mga pinaka-iconic na sampal as yung kay Miss Gladys Reyes. So marami yung mga artista na gusto pong magpasampal sa inyo. So ano yung nafe-feel niyo po doon na parang it's an honor na madampi ng inyong palad ang mga mukha ng mga artista? Na nire-request kayo na magpasampal sila. Alam mo, yung last taping namin ng Mac sa school, wala ka nun wala kayo ni Shanti. Natatawa ako kasi ito yung sa lahat ng nagpapasampal, yung nagpapasalamat pa sila after, yung gano'n. Yung nakangiti pa sila. At saka yung nag-uuna sila, pasampal! Miss Gladys, pasampal! Nagtataas sila ng kamay. Di ba usually pag sasampalin kayo, ayaw mo, di ba, masasaktan ka. Pero ito nag-uunahan sila, tapos syempre gusto nila naka-document, di ba, nasasampalin sila. So, natutuwa lang ako kasi yung new generation ngayon, though hindi nila naabutan yung the original na Mara Clara namin na series, pero tumawid kasi because of TikTok, di ba? Syempre may mga clips kami from the movie, kinukuha nila. Tapos yung iba, dinadub smash nila. Yung iba, nilalagyan nila ng twist, ganyan. So, nakakatuwa lang, from the 90s, tumawid siya until now, na nasa 2025 na tayo. Alam pa rin nila, until now, they call me Clara. Di ba? Yung mga bata sa school and nagpapasapal. So, syempre, grateful lang ako na until now, I'm still here. They still know me. Kaya nga siguro, ganun din yung excitement ko nung ginawa ko yung Maka. Because I wanted to interact with this new breed of actors now. Kasi, siyempre, ang pinapanood ng mga ka-age show, di ba? Siyempre, kayo, di ba? Yung mga show na nandun kayo. So, I wanted them also to see na, okay, ito, meron tayong interaction with the new breed, di ba? With the Gen Zs, with the Gen A, di ba? May mga alpha na rin ngayon. So, nakakatuwa lang. Yun ang word kasi is because tumawid siya ng iba't ibang generation. Grabe yung tawag doon, legacy. May legacy ka na, Miss Gladys. Kasi
it has spanned decades parang, na. Gen Z to yung Gen impact Alpha. nyo po. Inabutan. Kaya talagang gines po namin kayo dito dahil gusto din po talaga namin magpasampal. So I think mauna ka Wait, na, bago Vince. to. Tanong ko lang, Miss Gladys. Unang Pag alay. nagpapasampal sa'yo, let's say artista, nasampal naman na kami. Pero yung mga fans, may strategy po ba kayo? Nilalakasan nyo po ba? Ano po yung approach nyo pag yung random Plan fan of na attack. nagpasampal sa inyo? Hindi, kasi Ito syempre, medyo makulit to Kanina pa nagre-request ng hayop hindi, na to. iba-ibang ano naman kasi. Syempre, iba-ibang level naman yung sampal. Depende sa script, di ba? Halimbawa, yung sampal na parang level 1 lang. Kung halimbawa, nasampal mo yung, kunyari, yung anak mo dahil hindi nakikinig sa'yo. Ganyan. So, parang something like, ano ka ba naman? Ganun lang. Parang topic lang. Natapik mo lang sa pisngi. Ganyan. Pero kasi sampal na rin yun, di ba? So, iba naman yung level 2, di ba? So, different levels. Iba naman yung parang ginawa ko kay Ines, di ba? Yung gano'n. Oo, si Ines Villarreal. So, depende sa eksena kung yung gravity, ika nga, di ba, nung eksena. Siyempre, iaayon mo rin doon. And then, never naman akong na-personal na ang kulit nito Hindi, cellphone to. Nagre-rehearse Hindi naman. Doon naalala ko parang, meron yata ako isang, I remember, kasama ko na si Shara Soto. So, meron kaming parang isang special series. And then, sinampal siya kasi hindi naman ako kontrabida doon sa series na yun. Kundi kapatid niya ako, ate niya ako. So, very loving, very ate. So, sinampal siya nung kontrabida. Pero I think, wala yata doon sa script. Parang na-carried away siguro. So, sinampal siya. So, behind medyo nagsusumbog siya sa akin na, Ate Gladys, ganyan. Sabi ko, ganun ba? Ganun ba? Ano yung next na eksena? Kaya siya yung eksena. Sige. So, medyo ginanti ko lang ng konti. Kasi kasi syempre kapatid ko talaga si Shara even in real life Parang sister ko yan, little sister ko. So, yun. So, parang nung nasampal yung siya yung kontrabida, parang nung nasampal ko siya, parang napatingin siya doon sa AD na parang, naman sa ano yun di ba? Parang, back to you! Oo, parang yung thought bubble niya, alam mo siya, okay, cut yun. Ay, sorry, okay ka lang ba? So, hindi kasi gusto ko rin sabihin na, wala rin naman sa eksena kanina yung kay Shara, di ba? Tama. What comes around goes S back for around. sampal. Yun. Grabe. Ito. Magpapasampal na ba tayo? Oo ba? Huwag na. Ayaw kay sampal Nakaupo tayo Walang bueno. Naghihirap. Pero eto, Ms. Gladys, since sobrang effective yung nga po as a kontrabida. So, syempre, alam naman natin na yung mga general public na nanonood, minsan masyado na silang napapapaniwala na yung mga kontrabida kung paano sila sa TV, ganun din sila in real life. So, kayo po ba, like sa school, yung mga, naka-experience na po ba kayo na yung mga nanay ng mga classmates ng anak nyo parang natatakot po sa inyo? Or yung in real life na parang natotoo nila masyado yung character nyo? Hindi naman. Actually, kaklose ko pa yung mga co-parents ko, ganyan, sa school ng anak ko. And kasi, pag nandun ka naman, parang nagiging one of the parents ka rin. Nakakalimutan mo naman na, yung kontrabida ako, yung ganyan yung role ko, or artista ako. It's more of, nakaka-blend ka rin sa kanila, di ba? As co-parent, ganyan. Mga usapan namin, parang bihirang-bihira lang mapag-usapan namin about showbiz. More of sa mga anak namin, yung mga activities. Pupunta ka rin ba sa yung ganyan? Sa family, day, ganyan, yung mga ganon. So, wala akong good experience. Pero, naalala ko, yung kapatid ko, one time, she was in high school na nito. Meron siyang isang subject. Tapos, parang an example daw na ibang-iba daw yung mga artista noon sa artista ngayon. So, sa artista ngayon, so, in short, medyo negative yung connotation niya about sa mga artista ngayon. Parang sinight niya noon, yung mga artista noon, ganito. Yung ngayon, sinabi yung pangalan namin ni Judy Ann. Ganyan. Siguro more of, ang gaganda ng mga artista noon, siguro ganon. Yung mga ngayon, parang hindi naman sila magaganda, parang ganyan. At saka, not just physical, parang may mga sinabi pa. So, syempre, parang yung kapatid ko napahiya in front of the class. Because, alam naman nila, pati yung teacher, na kapatid ko siya. Diba? So, medyo nakwento lang nung kapatid ko sa akin, pero wala naman siya sinabi na, kausapin mo nga, walang ganon. Eto na, syempre, the next day, sumusugod na ako sa school. Nandun na ako. Naglalakad na ako sa hallway. Naglalakad ako sa hallway nito. Ganun, panilakad. Yung pinifeature yung puwet. Yes. Ganon. So, lumalakad ako sa hallway. Hindi, mga ilang taon ako niya. I think, college ako. So, pa-start siguro mga
2 years na yung Mara Clara, ganyan. So, lalakad ako sa hallway. Nung nakita ko ng mga classmate nung kapatid ko, parang alam na nila. Parang gano'n. Kasi syempre, parang alam na nila because nandun sila nung nagsisay ng mga bad things about us eh. Yung ano, I would say, hindi bad things, pero parang yung, siguro more of pinipintasan niya, yung mga artista ngayon, ganyan. So, ngayon, yung sa akin lang, why would you do that kung alam mo naman na kapatid ko nga, di ba? Yung ano, parang ano bang, Parang sinadya na... siya mapahiya. Paparinig, ganun. Oo, parang ganun. So anyway, so nung pinuntahan ko, syempre meron pa siyang klase na ganyan, ganyan. So naktak ko, hi ma'am, pwede ba kayo makausap? Ganyan, in front of the Tapos, di syempre, so class dismiss. Dinismiss agad, hindi pa. Oo, hindi mga masyadong tapos, dinismiss na. Di ba? Parang makapag-usap. So anyway, pero hindi naman ako yung tipong confrontational, parang ginagawa ko sa mga role ko. No. I was there to talk to her, na parang gusto kong malaman saan nanggagaling, ano yung gusto niyang i-prove ba doon, di ba? Bakit niya ginawa yun in front of the class na napahiya yung kapatid ko. Nadaan naman sa ano, well, syempre, eventually parang sinabi niya, hindi, sinadya ko talaga yun kasi titignan ko kung ano magiging reaction nila. Parang ganon. For that subject daw. Siyempre, hindi ko masyado binibili, di ba? Yung ano na yan. Parang sa akin, pwede namang ibang example, di ba? Bakit kailangan na mapapahiya naman yung kapatid ko? Yung sa akin naman, basta pag mahal ko sa buhay, kapatid, siyempre magulang, lalo na ngayon, mga anak, di ba? Or asawa, mas dun lumalabas, I think, yung side nung Clara ko. Pero mas mahaba ang tolerance ko pag ako. Pag sa sarili ko, pag ako yung anuhin. Parang mas mahaba yung tolerance ko dyan. Pero pag sa mga anak ko, sa kapatid ko, mga magulang ko, yun talagang, natitrigger ako. Yun. Yun Oo, ang madali ako triggered. matrigger doon.